Ano ang pinagmamalaki mo patungkol sa ating Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Bago po tayo magsimula, gusto ko munang batiin sina Leona Salvador ng Sorsogon and Noel Mendoza. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions. Now, yung topic po natin ay patungkol po kay Jethro. So, si Jethro po, siya po yung biyanan na lalaki ni Moses. So, yung mga nakalang istorya natin, si Moses po ay umalis sa Ehipto kasi meron siyang pinatay doon. Later on, papatayin din siya. So, 40 years old siya noon nung nagpunta siya sa Midian. Sa Midian, doon na siya nakapag-asawa, doon na siya, na-meet niya yung biyanan niya po ay priest of Midian. Sabihin, meron silang system of religion doon. Yung pinuno nun, si Jethro. Tapos yun yung napangasawa niya, yung anak nun. And then, after another 40 years, nung 80 years old na si Moses, tinawag siya ng Diyos na bumalik sa Ehipto para palayain yung bayan ng Israel. At sa Ehipto, maraming mga miracles na nangyari doon hanggang sa tumakas sila at hinati ng Diyos yung dagat, nakaraan doon yung bayan ng Israel. Now, nung sila nasa desyerto na, dinalaw siya ni Jethro, yung kanyang biyanan. At ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Basahin po natin sa Exodus chapter 18. Exodus chapter 18 verse 1, nabalitaan ni Jethro na pari ng Midian at biyanan ni Moises ang lahat ng ginawa ng Diyos kay Moises at sa mga mamamayan niyang Israelita. Nabalitaan niya kung paanong inilabas ng Panginoon ng mga Israelita sa Ehipto. So ito po yung background, no? Kaya pumunta ron si Jethro, nakita niya yung victory, yung tagumpay ng Diyos ni Moses laban sa mga Diyos-Diyosan ng mga Egyptians. Dito po sa pagkakataong ito, si Jethro at si Moses, nag-usap sila, kwentuhan sila, isang mahabang kwentuhan. At ang pinag-uusapan nila ay kung ano yung ginawa ni Yahweh sa buhay ni Moses at buhay ng mga Israelita. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. We testify to boast what the Lord has done. Mga kapatid, pag nagte-testimony tayo, nagpapahayag tayo ng mga bagay na patungkol sa atin, mga nangyari sa atin, hindi natin pinagmamalaki yung accomplishment natin, hindi natin pinagmamalaki yung buhay natin, hindi natin tinataas yung ating mga sarili. Sa halip, ang tinataas natin, sino yung Diyos at kung paano niya tayo tinulungan, ano yung ginawang mabuti ng Diyos sa ating mga buhay. So, sa mga churches po natin, maraming mga testimony time, no? Ang madalas po, nakakatuwa, no? Madalas na itataas talaga yung pangalan ng Panginoon. Pero marami din pagkakataon na pag pinapakinggan mo yung nagte-testimony, puro na lang patungkol sa buhay niya. Istorya ng buhay niya, nakakatawa, mga nakakaantig ng puso, pero puro sa buhay niya. Kapag ang testimony mo ay ang natataas ang iyong sarili, ang iyong accomplishment, narating sa buhay, hindi po magandang testimony yun. Ang magandang testimony yung naitataas yung pangalan ng ating Diyos. Tingnan niyo po rito sa Exodus chapter 18 verse 8. Sinabi ni Moses kay Jethro, ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa Paraon at sa mga Ehipsyo para sa mga Israelita. Sinabi rin niya ang lahat ng paghihirap na naranasan nila sa paglalakbay at kung paano sila iniligtas ng Panginoon. So yung pagte-testify, pagsasabi ng mga bagay na nangyari sa buhay natin, ang purpose nun, itaas ang Panginoon. Kahit sa mga panahon ng paghihirap ng ating buhay, kagaya ng testimony ni Moises kay Jethro, lahat ng mga paghihirap na dinanas nila, no, hanggang sa makalaya sila, hanggang sa even after makalaya sila sa Ehipto, lahat ng paghihirap nila na yon, ang naha-highlight, paano sila tinulungan ng Diyos, paano sila iniligtas ng Diyos, ano yung ginawa ng Diyos sa mga paghihirap na dinanas nila. So ang naha-highlight lagi sa testimony natin, si Lord at yung mga ginawa niyang mabuti sa ating mga buhay. So that's number 1. Number 2 po, we testify to cause others to rejoice in the Lord. Pag nagte-testimony po tayo, ang isa sa mga goals natin, yung mga nakikinig sa atin, magdiwang, mag-rejoice. Mapuno yung kanilang mga puso ng pasasalamat at pagpupuri sa ating Diyos. Basahin po natin sa
Exodus 18:9. So habang nakikinig si Jethro, so isipin nyo, mahabang kwentuhan to, no? Nakikinig si Jethro sa kanyang manugang. Habang nakikinig siya sa tindi ng istorya na nangyari sa Ehipto, paano yung tungkod niya naging ahas, paano yung Nile River naging dugo, nagkulay dugo, paano yung mga Diyos-Diyosa ng Ehipto ay hinusgahan ng Diyos, yung Diyos na patungkol sa insekto, talagang pinarusahan ng Diyos in a way, no? Nagsugo ang Diyos ng mga insekto, walang nagawa yung Diyos ng insekto, no? Na related dun sa mga insects. Si Pharaoh walang nagawa, hindi nakaporma, hindi nakalaban sa Diyos ng Israel. So thrill na thrill siya, si Jethro, habang pinapakinggan niya, ibang klase yung si Yahweh Talagang pinaglaban kayo. Kaya sabi po dito sa Exodus 18 verse 9, tuwang-tuwa si Jethro sa lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa mga Israelita nang iligtas niya sila sa kamay ng mga Ehipsyo. So yan dapat yung testimony natin, yan yung resulta. Yung mga tao nagre-rejoice, nagdidiwang, natutuwa. Hindi sa atin, kundi sa ginawa ng Diyos. Meaning to say, nai-encourage sila. Napapalakas sila sa kanilang pananampalataya. At yung mga nakikinig sa atin, sa testimony ng ating buhay na ginawa ng Diyos sa ating buhay, sila ay tumitibay. Una, nakikilala nila ang Diyos ng higit pa sa kanilang pagkakakilala in the past, kasi nakikita nila yung Diyos paano kumilos sa buhay mo. Pangalawa, tumitibay sila sa kanilang pananampalataya sa ating Diyos. So, ganyan mag-testimony, no? Magbigay ng testimony. Natutuwa yung mga tao sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Hindi yung naiinggit sila kasi ginagamit mo yung testimony para makapagyabang, para mapakita sa mga tao yung accomplishment natin. No, that's not the way to give testimony. Pag nagte-testify tayo, natutuwa sila sa ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pangatlo po, we testify to lead others to worship the Lord. Pag nagte-testify po tayo, ang primary goal natin, ma-lead natin yung mga nakikinig, yung mga taong kausap natin, upang sila ay sumamba sa ating Diyos. Pakinggan po natin sa Exodus 18:10-12. Sinabi ni Jethro, purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Ehipsyo at Paraon. Dapat yan ang sinasabi ng mga taong nakikinig. Praise the Lord. Hindi praise you, o praise me, or praise the one who's giving testimony. Hindi yung parang, wow, ang galing-galing mo. Hindi yun ang testimony Kaya ka nagte-testify, you're testify to someone else, not to yourself, not to your strength, but to the strength of God. Not to your goodness, but to the goodness of God. So the purpose of testimony is so that people will praise God. Sabi po rito, purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Ehipsyo at ng Paraon. Nalalaman ko ngayon na mas makapangyarihan ng Panginoon sa lahat ng Diyos. So imagine, ito ay si Jethro, priest of Midian. Meron silang sariling system of religion. Sabi ng mga Bible scholars, talagang pagan si Jethro. Or possibly, kinikilala niya rin si Yahweh, pero one of the many gods. Pero meron silang sariling Diyos. Pero ang sabi rito, nalalaman ko ngayon na mas makapangyarihan ang Panginoon, si Yahweh, sa lahat ng Diyos. Nakita niya, na-recognize niya. Wala na mas makapangyarihan pa kay Yahweh. Kasi isipin nyo nga naman, ang pinakamakapangyarihang bansa during that time was Egypt. Egypt ang pinakamakapangyarihan, superpower at that time. So, kinikilala yung Diyos ng Egypt, yung gods of Egypt, na pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Pero doon sa Egypt mismo, hinusgahan o hinatulan ng Diyos, si Yahweh, ang lahat ng mga Diyos-Diyosa ng Ehipsyo. Kaya po, na-recognize ni Jethro na si Yahweh ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi niya po rito, nalalaman ko ngayon na mas makapangyarihan ang Panginoon sa lahat ng Diyos dahil iniligtas niya ang mga Israelita sa mga Ehipsyong nagmamaltrato sa kanila. Pagkatapos, pakinggan po nating mabuti, nag-alay si Jethro ng mga handog na sinusunog at iba pang mga handog sa Diyos. At habang ginagawa niya ito, dumating si Aaron at ang lahat ng pinuno ng Israel. Sumama sila kay Jethro upang kumain sa harap ng Diyos.
So isipin niyo po yan, pati si Jethro na priest of Midian, naghanda rin ng mga handog kay Yahweh. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, embrace pain, sorrow, and weaknesses as part of life. Yakapin po natin kung may problema tayo, may mga pagsubok, may sakit, hirap. Lahat po ng ito ay part of life. Kaya nga sabi nga ni Moses dito, Exodus 18:8, sinabi rin niya ang lahat ng paghihirap na naranasan nila sa paglalakbay at kung paano sila iniligtas ng Panginoon. So dito po makikita natin, lahat ng paghihirap nila may purpose. Lahat ng pagdurusa na dinanas nila, doon sa weaknesses nila, mas lalong nahayag ang strength o kalakasan ng Diyos. Kagaya po ng sinasabi ni Apostol Pablo, no? Sabi ni Apostol Pablo sa panalangin niya, Panginoon, tanggalin niyo po yung paghihirap ko na to, itong sakit ko na to, o kung ano man to, no, torn in the flesh. Sabi ng Diyos sa kanya, okay, Pablo, hindi ko tatanggalin yan. Hindi ko tatanggalin ang problema mo, yung sakit mo, pero ang gagawin ko sa iyo, bibigyan kita ng sapat na biyaya para mapagtagumpayan mo ang iyong mga pagsubok o torn in the flesh. So, mga kapatid, in our weaknesses, sa ating kahinaan, ang naiahayag, ang naitataas ay ang kalakasan ng ating Diyos. Pangalawa po, expect God's power made perfect in weaknesses. Again, sabi nga ni Apostol Pablo, no, sa aking kahinaan ay lalong nahahayag ang kalakasan ng Diyos. Hindi ko alam yung mga sitwasyon natin, pero may kanya-kanya po tayong kahinaan. May kanya-kanya tayong kakulangan. Marahil sa inyo mga estudyante, no? Papasok sa eskwelahan, you're feeling yung parang hindi ka kagaya ng ibang mga klase na matatalino. Yung iba sa atin susuong sa isang hanap buhay na, teka, parang hindi ko kakayanin to. Yung kakayanan ko, hindi kaya yung ganitong klaseng trabaho. Marahil yung iba sa atin, merong mga challenges sa buhay na, kailangan mo talagang malampasan, pero parang hindi mo kaya. Mga kapatid, sa mga panahon na hindi mo kaya, dun ka mas lalo dapat sumuong at magpatuloy dahil kaya ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin ng my power is made perfect in weaknesses. Perfect yung power ng Diyos sa ating kahinaan. Now, kung tingin natin sa ating sarili, malakas, tingin natin sa ating sarili, matalino, baka hindi mo na kailangan si Lord. Baka magmayabang na tayo, no? Matalino ako, kaya ako na-accomplish yan. Magaling ako, kaya kayang-kaya ko yan. Hindi po ganon. In our weaknesses, God's power is made perfect. Sa mga panahon na si Moses hindi kaya magsalita, reluctant, ayaw sumuong doon sa confrontation with the Pharaoh, the most powerful person in the world. Si Pharaoh, kukonfrontahin ni Moses. Pero at that time, yung weakness ni Moses na yon, sabi, same principle applies. God's power is made perfect in weaknesses. At napagtagumpayan yon ni Moses dahil sa kalakasan ng Diyos. Pangatlo po, exalt God and lead others to exalt Him. Pag sinabi natin exalt, itaas. Itaas natin ang pangalan ng ating Diyos upang ang mga tao sa paligid natin ay mahikayat natin na itaas din ang pangalan ng Diyos. At yun po yung purpose ng testimony ni Moses kay Jethro. Ang ipanagmamayabang ni Moses, yung ginawa ng Diyos sa buhay ni Moses at ng bayan ng Israel. Hindi yung ating personal accomplishment or personal... Minsan kasi hindi natin maiwasan. Minsan nagagamit natin yung testimony, nagagamit natin yung mga nangyari sa buhay natin para ipagmalaki ang ating mga sarili. Pero I hope this will become a reminder to everyone na ang testimony o ang pagpapahayag natin ng mga nangyari sa buhay natin ay upang itaas ang pangalan ng ating Diyos. Now, para naman po sa ating discussion, to whom will you testify about the goodness of God? And what will you say? At anong sasabihin mo? Now, para naman po sa ating dive deeper, Jethro, from pagan priest to Yahweh's priest. Pag-usapan po natin yan sa ating dive deeper video. Tayo po'y manalangin. Father God, teach me to embrace pain, sorrow, and weakness as part of your refining work in my life. When I feel weak, remind me that your power is made perfect in weakness.
Your grace is always enough. Let my struggles become display of your strength and glory. Give me courage to testify about your goodness to my family, friends, and those who do not yet know you. Help me declare how you sustain me as you turn Jethro from a pagan priest into a worshiper of Yahweh. Turn many hearts today through my testimony, that in all things God may be glorified. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po